Base po sa lumalabas na report, tumanggi na po si Coach Tim Cone na maglabas ng pahayag para protektahan mismo si Justin Brownlee. Sa kaso ni Mikey Williams at ng TNT, medyo tagilid po dyan si Mikey Williams. And si Commissioner Nolly Iyala, sinabing dapat nang kumilos ang PBA dahil sa napakababang attendance ng fans kada laro. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. 7 buwan matapos kuhanin ng TNT Tropang Giga ang titulo ng Governor's Cup sa noon ay nagde-depensang Barangay Ginebra, pwedeng sabihin na sabik ang Pinoy fans na manood ng live sa PBA. Pero ano ang nakita dito ni Commissioner Nolly Iyala? Ito po si Commissioner Nolly Iyala sa kanyang Twitter or X account. Pagbukas ko ng TV, nakita ko kung gaano konti ang nanonood sa PBA sa venue sa ikalawang araw pa lamang ng paglalaro. Humigit kumulang 7 buwan na walang laro sa PBA. At iisipin mo talaga na namiss ng fans ang paborito nilang kupunan. Kailangan na talagang gumawa ng hakbang ang liga tungkol dito. Medyo nakakalungkot po talaga ang PBA sa ngayon. Ibang-iba siya noong dekada 80 at dekada 90, especially nung pagpasok po ng grupo ni Patrimonio dito sa Pure Foods. Grabe po yung impact nila noon. Pero ang malungkot po dyan, biglang bagsak matapos maghari ang Alaska noong dekada 90. Ewan ko hindi ko rin alam, pero nakapagtataka talaga na ganito na yung kanilalagyan ngayon ng PBA. Nung panahon ng Vintage Enterprises, ang lakas ng viewers sa TV pa lang po yun. Matindi rin po yung live viewers or yung audience mismo sa venue. Tama si Commissioner Nolly. Pero ang tanong po dyan, anong pagbabago dapat gawin nila dito, di ba? Bukod sa mahina po ang PBA ngayon, marami ding issue ang dapat resolbahin lalo na po sa players. Isa na po dyan ang kaso ni Mikey Williams. Ano nga ba estado niya ngayon sa TNT? Ito po si Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Naubusan na ng pasensya ang Tropang Giga sa paghihintay at paghabol sa kanilang nag-aatubiling bituin na si Mikey Williams. Ayon sa ilang source, nagpadala ng sulat ng notification na pagwawakas ng kontrata kay Mikey Williams ang flagship franchise ng MVP ilang araw bago ang November 5 na pagsisimula ng komperensya ng Commissioner's Cup. So, yan na po yung estado ngayon ng Mikey Williams sa kanyang kupunan sa TNT na matagal na po naghihintay ng kanyang pagbabalik. Napundi na po sila siguro kasi wala siguro silang makuhang sagot. Kaya sa palagay po natin, tama lang po yun. Kahit pa masasabing malaking kawalan si Mikey sa kanilang kupunan, di ba? Malaking kawalan kasi isa lang naman si Mikey sa napakinabangan ni Coach Jolas sa nagdaang conference kung saan sinungkit nga po nila ang corona mula sa Barangay Ginebra. Nitong nagdaang araw, sinabi ni Coach Jojo na si Coach Chot Reyes na sasalo sa negosasyon. Ano nga ba dahilan ng pag-aatubili ni Mikey Williams na muling samahan ng TNT? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Tulad ng karamihan sa mga pinagtatalunang negosasyon, pera naging sentro ng usapang TNT Mikey. Ayon sa source, humingi si Williams ng malaking pagtaas, not quite on a celestial body level, pero sapat para matugunan yung pagtutol. Iba po talaga kapag pera yung usapan kasi lahat may sasantabi, di ba? Anyway, wala naman tayong say dun kasi usapan po nila yun. Pwede namang ibigay ng TNT yan or pwedeng magpakumbaba na lang si Mikey. Nasa kanilang dalawa na po yan, di ba? Ang sa atin lang siguro is naiipit yung fans yung fans ng TNT na umaasa magkakaroon po ng magandang laban ngayong season kung kumpleto po yung team. Yung hindi watak-watak, di ba? Ang malungkot lang po dyan, tila hindi na po pwedeng mangyari yan. Kasi base nga po kay Sir Homer Sison, may ipinadala na pong termination ng kontrata ang TNT para kay Mikey Williams. Sakaling wala nang balikang maganap sa pagitan ni Mikey at ng TNT ni Coach Jolas, ano ngayon na naghihintay kay Mikey? Makapaglalaro pa ba siya sa ibang team? Tignan po natin ang sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Mas komplikado ngayon ang hinaharap ni Mikey Williams. Hawak kasi ng TNT ang karapatan sa kanya, di ba? Kaya kailangang mai-release muna siya ng TNT para makakuha ng clearance mula sa PBA. Kung hindi mangyayari yan, hindi siya pwedeng maglaro sa alinmang liga na sanction ng FIBA. Mas mabigat kung gano'n, di ba? Imagine, hindi siya makapaglalaro dahil lang dun sa hindi nila pagkakaunawaan ng TNT na pwede pa namang ayusin kung sakali, di ba? Para sa akin, matindi ang tama nung gano'n na hindi siya makakapaglaro sa iba kasi hawak po ng TNT ang karapatan sa kanya. Sana mag-meet na lang halfway para everybody happy. Makikinabang sila pareho sa decision na gagawin po nila kasi pareho naman silang apektado kung hindi magkakasundo, di ba? Walang dudang kailangan si Mikey ng TNT, pero dahil sa karapatan, kailangan din ni Mikey ang TNT. Ganun lang po kasimple yun. Kaya sana, mag-meet na lang po sila sa gitna. Mabigat ang kinakaharap ni Mikey Williams at ng TNT, pero tila mabigat din po ang hinaharap ni Justin Brownlee. Sa ngayon kasi, wala pang inilalabas na hatol ang FIBA. Ano nga ba masasabi dito ni Coach Tim Cone?
Ito po si Coach Team sa report ng Fast Break. Ayoko magsalita tungkol dyan. Hindi ko kasi alam ang mga legal na bahagi ng lahat ng yan. Ayoko magsalita ng mga bagay na posibleng mag-trigger ng mga bagay sa SBP or FIBA na pwedeng ikagalit ng sino man, di ba? Yan yung naging diskarte namin. Hindi namin ito masyado na pag-uusapan in public kasi hinihintay namin yung hatol. Para sa akin, tama yung pagtanggi ni Coach Tim Cone kasi katulad nung sinabi niya, hindi naman nila alam yung proseso. And pangalawa, baka meron silang masabi na hindi dapat sabihin na pwede mag-trigger yon ng hindi magandang aksyon mula sa kinaukulan. Kaya mas mabuti talaga maghintay kung ano at kailan nila or ng FIBA or WADA ilalabas ang anumang hatol kay Justin. Ibig sabihin po nun, pinoprotektahan lang po ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee. Kung comparison naman ang pag-uusapan po natin, ang dating Golden State Warrior player na si Jordan Bell ay nakakuha din ng 3 buwang suspension, bunga rin ang pagiging positibo sa cannabis. Kaya sana, ganun na lang din yung maging hatol ng FIBA or ng WADA, di ba? So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.